Sa baryo ng Luntian, kilala si Mang Lito bilang tahimik na tagapagtanggol. Hindi siya mayaman o sikat. Isa lang siyang lalaki na bitbit ang lumang sibat at nag-iikot sa paligid ng baryo gabi-gabi. Isang gabi, may napansin siyang dalawang bata na naglalaro manapit sa ilog. "Mag-ingat kayo dyan!" tawag niya. Hinawakan ng sibat ng bahagya para ipakita na handa siyang protektahan sila. Tumigil ang mga bata, nagulat. "Opo, Mang Lito," sagot nila. Sabay takbo pabalik sa bahay. Kinabukasan, may mga ngalakal na luapit sa kanya habang nag-aayos ng paninda sa tindahan. "Mang Lito, bakit ka palaging nagbabantay sa gabi? Wala ka namang utos mula sa hari." Ngumiti si Mang Lito. Hindi siya nagalit. "Mas mabuti pang may nagbabantay kaysa walang bantay," sagot na ng tahimik. May mga batang lumalapit at nagtatanong, "Lito, ba't gabi-gabi kang nag-iikot?" "Huwag kayong lalapit sa ilog na mag-isa. Mas ligtas kung may kasama kayo," sagot niya, mahinahon at seryoso. Sa bawat gabi, may nakakapansin na ang kanyang presensya ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad sa baryo. Ngunit mayroon ding mga tao na nagtataka, bakit siya paulit-ulit nag-iikot parang hindi napapagod? Ngunit hindi siya nagpapaliwanag, tahimik niyang ginagawa ang tungkulin. Isang araw, dumating ang bagong kapitan ng gwardya, si Ravel, sa baryo. Matapang, mabilis magdesisyon at sanay sa digmaan. Lumapit siya sa mga gwardya at tanong, "Bakit may matandang nagbabantay dito samantalang may sundalo na tayo?" "Matagal na po siyang tagapagtanggol, Kapitan," sagot ng isa. Kinabukasan, pumunta si Kapitan Ravel sa bahay ni Mang Lito. "Bakit ka nag-iikot mag-isa sa gabi?" tanong niya ng diretsyo. "Opo, Kapitan. Sinisiguro ko lang po na ligtas ang baryo," sagot ni Mang Lito. Nakatingin sa kapitan ng diretsyo, ngunit walang galit sa tinig. Napatingin si Ravel, halatang hindi sanay sa ganitong uri ng dedikasyon. "Kung wala ka ng silbi, baka mas mabuti kung magpahinga ka na," dagdag ng kapitan. Ngumiti si Mang Lito, tahimik. "Opo, kung iyon ang nararapat. Pero hanggat kaya ko, patuloy kong gagawin ang dapat gawin." Nagulat ang kapitan sa simpleng sagot. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng determinasyon. "Baka kailangan ko pang matutunan ng ibig sabihin ng dedikasyon," bulong niya sa sarili. Lumipas ang ilang linggo at hindi na nagbabantay si Mang Lito. Nakapagpahinga siya sa maliit niyang bahay, nag-aayos ng lumang sibat at nagliligpit ng ilang gamit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakapagpahinga siya ng tahimik. Ngulit isang gabi, may mga magnanakaw mula sa kagubatan na gumapang sa baryo. Tahimik silang dumaan sa mga kalsada, sinusuri ang paligid bago pumasok sa mga bahay. Ang ilan ay nagtangkang buksan ng bodega ng mga pagkain. May mga nagtangkang pumasok sa bahay ng mga ngalakal sa gilid ng plaza, sabay sulyap kung may tao. Biglang nagising ang mga tao sa sigawan. "Magnanakaw! Magnanakaw!" sigaw ng isa habang tumatakbo papunta sa labas. Nagulat ang ibang tao at dali-daling sinara ang kanilang mga pintuan. May ilang tumakbo sa kalsada upang habulin ang mga magnanakaw, ngulit mabilis silang nawala sa kagubatan, nag-iiwan ng takot at kalituhan sa baryo. Si Kapitan Ravel ay nasa post niya rin sa plaza. Tinignan ang kaguluhan at sinubukang ayusin ang mga gwardya. "Harapin ninyo sila! Huwag kayong matakot!" sigaw niya. Ngulit kahit ilang sundalo ang lumabas, mabilis ang mga magnanakaw at nakatakas bago pa man sila maharap. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. May halong galit at pangamba. "Kung nandito si Mang Lito kagabi, baka hindi nangyari ito," sabi ng isang matanda, nanginginig ang boses sa galit at pagkadismaya. Napatingin ang lahat, pati si Kapitan Ravel, na noon lamang niya naintindihan ang halaga ng tahimik na pagbabantay. Siguro tama siya, may silbi ang ginagawa niya. Bulong ng kapitan sa isa sa mga gwardya, nakatingin sa bahay ni Mang Lito mula sa plaza. Habang nag-uusap ang mga tao, lumapit ang isang batang babae sa gwardya. "Kapitan, si Mang Lito po yata ang dapat tumigil sa magnanakaw, hindi kami," sabi niya, may halong takot at pag-asa. Napatingin si Kapitan Ravel sa batang babae.
Ngumiti siya ng bahagya at unti-unting naramdaman ang pagkaunawa. Marahil ang tahimik na nagbabantay ang tunay na kailangan ng baryo. Bulong niya sa sarili, halatang nag-iisip. Sa ibang sulok ng plaza, nag-uusap ang ilang kabataan tungkol sa nangyari. Kung nandyan si Mang Lito kagabi, hindi siguro nakapasok ang mangnanakaw, sabi ng isa. Halatang galit, gulit may paghanga rin. Tama, lagi niyang iniisip ang iba bago ang sarili, sagot ng isa pa. Kinabukasan, hinanap ni Kapitan Ravel si Mang Lito. Natagpuan siya sa maliit niyang bahay, inaayos ang lumang sibat at pinapahid ang alikabok sa kahoy nito. Nakatingin siya sa labas ng bintana, marahil iniisip ang nangyari kagabi. Mang Lito, simula ng kapitan, halatang nag-iisip at medyo kinakabahan sa pagsisimula ng usapan. Opo, kapitan, sagot ni Mang Lito, diretsyo ngulit mahinahon habang tiniyak na maayos ang mga gamit niya. Nagkaroon ng katahimikan. Pumaling si Kapitan Ravel sa loob ng bahay, naglakad papalapit sa mesa ni Mang Lito. Ang kaharian ay nangangailangan ng tunay na tagapagtanggol, dagdag ng kapitan, halatang sinusukat ang reaksyon ng matanda. Hindi lang lakas ang kailangan, kundi puso at malasakit sa mga tao. Ngumiti si Mang Lito ng bahagya, humarap ng buong atensyon sa kapitan. Kung ganun po, sisikapin ko pong muli. Hindi ko po kayo bibiguin, sagot niya. Tahimik ngulit may determinasyon sa boses. Inabot ni Kapitan Ravel ang bagong lampara kay Mang Lito. Kung nais mo, maaari kang magbantay muli. Tutulungan kita sa anumang kailangan mo, sabi niya, halatang may respeto na ngayon. Humawak si Mang Lito sa lampara, dahan-dahang tinitingnan. Isang karangalan po, kapitan, sagot niya at tumanggo. Nagkatinginan sila saglit, tila may di inaasahang pagkakaunawaan na nabuo sa pagitan nila. Pagkatapos ng kaunting usapan, lumabas ang kapitan at pinanood niya si Mang Lito habang nag-iikot sa baryo kinagabihan. Muli siyang naglakad sa mga kalsada, tumingin sa bawat bahay, sinisiguro na ligtas ang lahat. May mga bata na lumabas sa pintuan, kumaway at ngumiti sa kanya. Salamat po, Mang Lito, bati nila. Ngumiti siya pabalik at kumaway din. Tahimik ngunit ramdam ang pagmamalasakit. Si Kapitan Ravel naman ay nanatili sa plaza. Pinagmamasda ng buong baryo at nararamdaman ang katahimikan at kaayusan na dulot ng tahimik na dedikasyon ng matanda. Marahil, ang tunay na tagapagtanggol ay hindi laging may espada. Bulong niya sa sarili. Minsan, sapat na ang isang taong may malasakit at puso para sa iba. Mula noon, tinawag na siya ng lahat, Mang Tagapagtanggol ng Luntian. Ang aral na naiwan sa kaharian. Hindi lahat ng bayani ay may espada. Minsan, ang tunay na tagapagtanggol ay ang taong tahimik na nagmamalasakit sa kapwa. Hindi lahat ng bayani ay may espada o suot na baluti. Minsan, ang tunay na tagapagtanggol ay ang taong tahimik na nagbabantay para sa kapakanan ng iba. Ang malasakit sa kapwa at ang simpleng pagtulong sa komunidad ay maaaring maging pinakamalaking lakas ng isang tao. Kung may natutunan ka sa kwento ni Mang Tagapagtanggol, maaari bang humingi ng like? At samahan mo na rin ng subscribe para sa mas marami pang kwentong may aral. I-share mo rin ito sa mga kaibigan o kapamilya na kailangan ng paalala na minsan ang tunay na bayani ay ang taong tahimik na nagmamalasakit sa kapwa